So ngayong gabi ang pag-aaralan po natin ay isa sa mga foundations ng ating faith, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay the resurrection of Jesus. Ang empty tomb o yung libingang walang laman ay hindi lang po isang historical na katotohanan. Ito po yung nagpapatibay ng ating pag-asa bilang Kristiyano. Ito rin po yung nagbibigay ng katiyakan ng ating kaligtasan. At siyempre kapangyarihan sa likod po ng ating mga proclamations. So sa gabing ito, tatalakayin po natin ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus at ang tugon na hinihingi po nito sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. So simulan po natin sa point number 1, the reality of the resurrection. Doon po sa book of Luke, chapter 24, verse 24, nakasulat, "The Lord has really risen. He appeared to Peter." Now, ang declaration po nito, actually sinabi po ng mga disciples ni Jesus sa dalawa pang disciples na bumalik sa Jerusalem. Sila ay agad na nagbalik sa Jerusalem upang ibahagi ang magandang balita. Dahil na-encounter din nila ang ating Panginoong Yesus, una, hindi nga nila nakilala, di ba? Habang sila ay naglalakad papunta sa Emmaus. Ang patunay na si Jesus ay nagpakita kay Pedro. The Lord appeared to Peter, ay nagbibigay diin sa personal at transformative power ng resurrection. Ang pagpapakita ni Jesus kay Pedro o kay Peter ay mahalaga dahil ito'y tanda ng restoration ni Peter na alam nating 3 beses na itinatwa o ikinaila ang ating Panginoong Yesus na hindi niya ito kilala. So ang resurrection ay hindi lang kwentong barbero, ika nga, no, o kwentong gawa-gawa lang. Ito po ay isang historical event na mayroong personal implications. At kung paanong si Peter ay nakaranas po ng restoration, ang magandang balita ay ito, tayo man ay makakasumpong din ng kapatawaran at bagong buhay, bagong pagkakataon in the resurrected Jesus. Ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 5 ay ganito, "I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried, and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. He was seen by Peter and then by the 12." So, actually, una pa rito, bago pa kay Pedro, nagpakita na si Jesus, the resurrected Jesus, kay Mary Magdalene. Remember? Di ba? Sabi nga ni Jesus, touch me not, dahil hindi pa po siya nag-ascend sa heaven to be glorified. Now, sa verse 6 naman, mababasa po natin in the following verses, "After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he was seen by James and later by all the apostles. Last of all, as though I had been born at the wrong time," ang sabi po ni Paul, "I also saw him." So dito, in-enumerate po yung mga taong nakakita sa resurrected Jesus. So talagang tunay na nangyari ito. Ang dami nagpapatotoo, hindi lang isa o dalawa. Actually, at one instance, 500 po sa kanyang mga followers ang pinagpakitaan ni Jesus. And then tatalon po tayo at babasahin po natin yung nakasulat sa verses 14 and 15 na ang sabi po dito, "And if Christ has not been raised," pakinggan nyo ito mabuti ha, "kung hindi siya muling nabuhay, then all our preaching is useless and your faith is useless. And we apostles would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the dead. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised." So dito talaga pinatototohanan ni Apostle Paul, inilalahad niya na tunay ngang nabuhay si Jesus. And then pagdating po sa verses 17 to 19 naman, nakasulat, "And if Christ has not been raised," listen to this now, "then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world." Mabigat po itong declaration na ito ni Apostle Paul. Hindi mapapasinungalingan na talagang muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang malungkot na katotohanan hanggang sa panahon natin ngayon, marami rin pa rin po yung hindi naniniwala, ano? At ito ay tinuturing nilang parang fairy tale lamang.
So hindi lang po talaga mahalaga ang resurrection sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi po ito nangyari, ang resurrection, ang cross ay isa lamang trahedya. Ngunit dahil si Jesus ay muling nabuhay, ang resurrection ay isang malaking tagumpay. So nawa ito po'y nagbibigay sa atin ng kasiyahan and at the same time, nako-confirm talaga sa ating mga puso na tama lamang na tayo po'y sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang empty tomb ang nagpapatunay sa bawat pangako ni Jesus. Pinatunayan niya kung sino siya talaga, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung walang resurrection, mananatili pa rin tayo sa ating kasalanan. Ang pananampalataya natin ay walang kabuluhan. At kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay natin dito sa lupa, tayo nang pinakakawawa sa lahat ng tao. At ang pangangaral natin, actually, no, pag-share natin ng mabuting balita ay may tuturing na walang katuturan. Ngunit dahil nga po si Jesus ay muling nabuhay at hanggang ngayon ay buhay, and of course mananatiling buhay magpakailanman, mayroon tayong pag-asa at mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ang resurrection po ni Jesus ay hindi lang isang bahagi ng kwento. Actually, ang resurrection niya, ang kwento. He is risen indeed. Now let's go to point number 2, the power of the resurrection. Doon po sa Book of Acts chapter 4 verse 33, mababasa po natin, the apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus, and God's great blessing was upon them all. Wow! Pag atin palang ibinabahagi yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, matutulad tayo sa mga apostles, di ba? Anong ibig ko sabihin? God's great blessing will be upon us as well. Nung early church po, matapang talaga eh. Hindi nahihiya at walang takot na ipinapangaral po ng mga apostol ang resurrection. Kahit na sa harap, kahit na sa banta ng panganib at pag-uusig. Kahit na ibuwis nila yung kanilang buhay eh. Remember napakarami po sa kanila yung talagang namartir o yung pinatay because of their belief sa resurrection ng ating Panginoon. Now, ang testimony po o patotoo nila ay hindi lamang po sa salita, hindi lamang lip service, dahil alam naman po natin na sinamahan sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Now, yung salita pong ginamit dito na powerfully, no, do sa Acts, no, 4:33, no, ay galing po yan sa Greek word na dunamis, kung saan galing po yung salitang dynamite. Medyo ito ay nasabi ko na before, no, it signifies actually yung explosive miracle working power of God. Naging effective ang kanilang testimony dahil empowered po sila ng Holy Spirit. Kaya we must always seek the Holy Spirit. At dapat talaga lagi natin hihingin sa Kanya yung tulong para ma-equip tayo in sharing the Word of God. Bilang mga believers, tayo po ay tinawag na i-proclaim ang resurrection with the same boldness and power that the apostles had. Ang buhay po natin ay dapat sumasalamin sa transformative impact of the risen Christ. Bakit? Dahil ang kapangyarihan na muling bumuhay kay Jesus ay nasa atin din po ngayon. The same Holy Spirit ang mag-empower sa atin, ang mag-equip sa atin. Ito po isang biblical na katotohanan. Doon po sa Book of Romans chapter 8 verse 11, mababasa po natin, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. Ang resurrection power po ay available para sa lahat ng Kristiyano. Ito ang kapangyarihan na lumalagot sa mga tanikala ng kaaway, sa gapos ng kaaway, nagpapagaling ng sakit, nagpapanibago o nagre-renew ng isip, nagtatransform ng isip, at nagbibigay lakas sa mga pagod at nanghihina. Ito po yung kapangyarihan na nagbibigay ng tagumpay laban sa kasalanan, laban sa takot, at laban sa kamatayan. So bilang mga anak ng Diyos, dapat po tayong mamuhay na puspos ng Holy Spirit, empowered to live for His glory. Naglilingkod ng walang takot at idinedeclare ng may confidence na si Jesus ay tunay ngang buhay. So let us walk in resurrection power today. Dapat gawin po natin yan sa ating buhay bilang isang disipulo ng ating Panginoon. Now let's go to point number 3, the response to the resurrection. Atin pong basahin yung Luke chapter 24 verses 33 to 34. And within the hour,
they were on their way back to Jerusalem. There they found the 11 disciples and the others who had gathered with them, who said, "The Lord has really risen. He appeared to Peter." Ang question, ano yung naging tugon ng mga disciples sa resurrection? Ang sagot, kung mapapansin niyo po, ang nakasulat po sa ating binasa sa verse 33, "and within the hour." Sa Tagalog translation po niya ng ibig sabihin, ng sandali rin yon. Ibig sabihin, immediate yung naging response nila, agad nilang ipinangaral ang mabuting balita. Tandaan po natin ha, they were actually heavily persecuted. Tina-target talaga sila ng mga gustong magpabilanggo sa kanila, gustong magpapatay sa kanila. But the resurrection compelled them to action. Ang agad nilang naging response within the hour ay nagpapakita ng kahalagahan, ng urgency ng message. Wala na silang kinatakutan. Buhay na buhay ang kanilang loob at wala silang sininong tao. Ang mahalaga sa kanila, may pamalita yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Despite the fact that their lives were in danger, tandaan po natin yun Ngayon, kung titingnan natin sa ating buhay ngayon, ng mga disciples ng ating Panginoon, di ba parang napaka-relax natin? Wala naman tumatakot sa atin, tama? Pero bakit kaya parang hindi natin may pamalita na muling nabuhay ang ating Panginoon? What is keeping us? What is holding us back? Dapat natin makita rin yung urgency, kung paano urgent yung balita na si Jesus ay buhay nung araw na yon. Dapat lalo na po sa panahon ngayon dahil time is running out. Marami na po tayong mga kaibigan ang pumapanaw at wala sa Panginoon. Kaya dapat bigyan natin ng pansin ito. Dapat nating i-share. Hindi natin dapat ilihim yung magandang balita regarding the resurrection of our Lord Jesus Christ. So bilang kamanggagawa, lagi mong tatandaan na tayo tinawag para maging witnesses ng resurrection at i-share sa ating kapwa ang pag-asang meron tayo kay Jesus. Atin basahin muli yung ating theme for this year sa Matthew chapter 28 verse 19a hanggang sa verse 20. Listen to this. Therefore, ang sabi ni Jesus before He ascended to heaven, "Go and make disciples of all nations. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." So meron tayong responsibility na dapat nating isagawa i-take into action Accountable din tayo rito Yung talagang bilin at sasabihin na natin yung the Great Commission nga yung ating mandate na we should really teach these new disciples to obey all the commands Jesus had given us Turuan natin sila. And I praise God doon sa mga kapatid natin, mga disciples ng ating Panginoon na talagang they're taking their time to disciple these new believers. At yung iba nga sa kanila ay nakakuha na po ng certificate last Sunday. Yung iba bukas pa lang may bibigay dahil wala po sila even nung hapon. Anyway, bilang mga disciples po ng ating Panginoong Hesus, tayo po may tuturing na resurrection people. Tanda mo yan hindi Easter people resurrection people. Kasi maging sa SM nakita ko talaga sineselebrate yung Easter Sunday no. So, na imamagnify, nabibigyan talaga ng kumbaga attention yung Easter hindi yung resurrection Tama, 'di ba? Kaya doon naka sa SM yung may mga bunny nandoon Yung mga images ng bunny, 'di ba? Yung ano ba yung bunny sa Tagalog? Kuneho, 'di ba? Rabbit, 'yon, 'di ba? Tandaan natin tayo po ay resurrection people na nabubuhay actually sa mundo ng mga Good Friday people. So, yun ang difference Tayo resurrection people, yung wala sa Diyos, sila po ay Good Friday people. Ano pang ibig ko sabihin? Dala po natin yung pag-asa ng resurrection para doon sa mga Good Friday people. Ang Good Friday people naman ay mga tao na nasa kadiliman ng kasalanan, nakaranas o nakakaranas ng kapighatian o sobrang kalungkutan, matinding paghihirap, at sila yung talagang takot sa kamatayan. But praise God dahil nakasulat po sa Book of John, chapter 1, verse 5, "The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it." Praise God. Bilang resurrection people, alam po natin na ang tomb ay empty dahil muling nabuhay si Jesus and death has been defeated. Ngunit dahil tayo po'y naririto pa rin sa mundong patuloy na naghihirap, naghihinagpis, nagluluksa, then we must shine His light.
Tama? We must speak His truth and we must walk in His power. Amang ito po ang katotohanan inaasahan sa atin ng Diyos, kapatid. Of course, nakakatuwa naman po at nalulugod naman siya kapag tayo po'y naglilingkod on Sundays. Pero ang mga araw naman po na bumubuo sa isang week, hindi lamang po Sunday eh. Tapos bukas Sunday ulit eh, di ba? Merong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, saka Sunday ulit. So what is happening sa life natin, sa lives natin, dun sa 6 days na natitira, no? Except for Sunday. Ibig sabihin talaga, dapat tayo ay magpakita pa rin ng liwanag para magkaroon ng pag-asa yung mga taong nasa dilim. Kailangan po nating ipamalita na si Jesus ay buhay at muling babalik. Yun ang pag-asa natin talaga, yung muling pagbabalik niya. Kaya mababasa rin po natin sa Book of Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Ang nagsalita nito sino? The Lord God. Okay? Mababasa rin natin na actually yung mga katagang yan, yung I am the Alpha and the Omega sa Old Testament. Pero syempre, ang nagsasalita doon ay walang iba kung hindi si Yahweh. Pero dito, ang nagsasalita ay sino? The Lord God. Pero pakinggan yung mga susunod, who is and who was and who is to come, the Almighty. So sino ngayon yung babalik? O sino ngayon yung pupunta rito? Di ba walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo? So ang ibig sabihin, siya ay buhay, kapatid. Kaya doon naman po sa Revelation chapter 1 verse 18a, pakinggan nyo mabuti ito. Ang sabi niya, I am the living one. I died, but look, I am alive forever and ever. So the same person ito na nagsasalita no sa Revelation 1:8 at saka sa Revelation 1:18a. So ibig sabihin talaga, sino ba yung namatay? Namatay ba yung ating yung God the Father? Hindi naman di ba? Yung God the Son talaga. Pero kaya sabi niya rito, I died, but look, I am alive forever and ever. Praise God. Now again, ang resurrection po ni Jesus ang foundation ng ating pananampalataya. Tinityak po ng resurrection ni Jesus ang ating kapatawaran. Praise God. At ini-empower po tayo sa paglilingkod. At kinokompel po tayo na i-share ang mabuting balita. I hope you are really listening. Ano po, meron talaga tayong role to play in this last of the last days, kapatid kaibigan. Now, let's recap kung ano po yung ating pinag-usapan. So let us, una, believe in the reality of the resurrection. Wala na pong duda yan, kapatid kaibigan. At ikalawa, live in the power of the resurrection. And of course, thirdly, proclaim the message of the resurrection. I hope meron po tayong natutunan po sa atin pong pinag-aralan. Pwede po nating i-share sa mga taong hindi po natin nakasama ngayon. But of course, pati po sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Glory to